Happy Monday po mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa isang masayang pagsamba kahapon. Narito po muli tayo ngayong Lunes ng umaga upang bigyan ng pasasalamat at papuri ang ating Panginoong Diyos. Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong devotional leader, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama niyo po ngayong Lunes ng umaga. Let's worship the Lord through this song. The old rugged cross. We offer to you, Lord, this song. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love the old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophy at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. We worship you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for the cross that you have given to us, Lord. Thank you, Jesus. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bury to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophy as last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Lord, to all the world. Thank you for dying the Calvary. Thank you, Jesus. In the old rugged cross,
stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on God's cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophy at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ang ating paksa sa umagang ito ay pinamagatan, The Old Rugged Cross. Praise God po sa awitin na ating narinig. At sa umagang ito, ating pag-aaralan, magmumula po sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay tinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ang awitin, The Old Rugged Cross, ay binubuo ng mga kompositor, mga salita at musika ng parehas sumulat si George Bernard at si Austin Miles. Ang awiting ito, si George Bernard ay pinanganak sa Oyo, ngunit lumaki po siya sa Iowa. Nagbalik loob sa isang pulong sa Salvation Army at kalaunan ay naging Methodist Evangelist ang lingkod ng ito. At sa umagang ito, balikan po natin yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus. 2,000 taon ang lumipas, kung saan ang musikang ito ay pinakita ang wagas na pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa buong mundo. Sa paanan ng krus, ang kanyang kamanghamangang ginawa ay nagparamdam sa atin at nag-akay sa atin sa ating pagsamba at pagtitiwala sa Panginoon. Ipinako siya sa krus na buhay at muling darating. Iyan po ay uri ng musika na ating binasa kanina. Kapag kinakanta po natin ang kantang ito, The Old Rugged Cross, ay ang puso po natin ay napupuno ng kahiyan at saya. Kahiyan dahil alam po natin na tayo po ay makasalanan na nagdala sa ating Panginoong Hesus na pagkamatay mula sa krus. At kagalakan din naman, alam natin na ito po yung ating lumang buhay ay binago at ginamit ng Panginoon. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga katotohanan ito. Ang ating Panginoong Hesus ay kanyang pag-ibig ay regalo ng Diyos sa buong mundo. Siya ay pinanganak ng isang birhen, namuhay ng walang kasalanan, nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Namatay siya sa krus, dinala ang ating mga kasalanan at ang kanyang dugo ay ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya po ay bumangon mula sa mga patay. Sa kapangyarihan ng tagumpay, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ngayon, nais ko pong pag-aralan po natin ang pagbabalik sa paanan ng krus ng ating Panginoon. Hinihiling ko po ang bawat isa na isaalang-alang ang dalawang katotohanan ito na ang bawat isa ay inihahayag ng Old Rugged Cross. Una, ang Old Rugged Cross ay nagpapakita ng kalaliman ng ating mga kasalanan. Sa harap po ng Sanhedrin, sa harap ni Herodes at sa harap ni Pilato, habang ang ating Panginoon ay hinatulan ng isang paglilitis sa pamamagitan ng mga gawa-gawang paratang.
Sa lahat ng ito, hindi kailanman nagsalita ang ating Panginoon at hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Nang siya ay arestuhin, si Peter ay bumunot ng isang tabak upang labanan ang mga kukuha sa kanya. Ngunit hindi pa rin po lumaban ng ating Panginoon. Nang nilabag ng mga lider ng reliyon ang kanilang sariling mga batas para magsagawa ng lihim na paglilitis ng gabing yon, hindi pa rin siya nagreklamo. Why? Why Jesus did endure all this without answering back? Bakit tiniis ng ating Panginoon ang lahat ng ito nang hindi siya sumasagot? Dahil alam ng ating Panginoon, ang kanyang pagkilos ay agenda ng Diyos at ng oras na iyon para siya ay mamatay. Ngunit may isa pang dahilan, isang mas malalim na dahilan. Jesus was there that day in my place, in your place. He was there to bear the sins of the world on Himself. Subalit ginawa yun ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Ang ating mga kasalanan at ang mga yon ay nagpapako sa ating Panginoon sa krus. Ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, ay nagpabigat sa mata ng Diyos para maligtas tayo. Kinailangan ng ating Panginoon na magdusa at ito'y pagbayaran. Dahil sa ating kasalanan, iyong kasalanan, pinahintulutan ng ating Panginoon na ang tao ay siya ay duraan, siya ay sipain, siya ay pahirapan, siya ay ipako sa krus. At dahil sa ating mga kasalanan. Ikalawa, ang Old Rugged Cross ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Isang tanghag na teleohiliya, hiniling na ibahagi ang pinakamalalim na katotohanan na natutunan niya sa kanyang pag-aaral. Napag-isip-isip niya, sandali at siya'y sumagot, mahal ako ni Jesus. Alam ko ito dahil sinasabi sa akin ito ng Biblia. Meron pong isang storya, naalala ko po before, nung ako po ay nanonood ng isang palabas na napanood ko po sa television, na nagpakita ng isang wagas na pagmamahal ng kanyang ama para sa kanyang anak. Sapagkat may isang kabataan na nalulong sa bisyo at nakapatay sa isang kapwa kabataan. Sa takot ng kabataang ito na makulong, siya ay tumakbo at tumakas. Subalit hindi niya linggid na nandun pala ang kanyang ama na nakamasid at sumusunod sa kanya. Siya ay hinabol ng pulis upang dakpin at kulong. Ang kanyang mga damit ay may mga bahid na dugo sa kanyang pagtakas. Kaya nang siya ay sinundan ng kanyang ama upang siya ay iligtas, nakipagpalit ang kanyang ama ng suot na t-shirt na may bahid na dugo at ang kanyang ama ang nagsuot neto. Habang ang kanyang pagtakas, ang kanyang ama ay hinuli ng pulis at ang kanyang ama ang umamin sa pagkakamali at pagkakasala na dapat ang kanyang anak ang makukulong, subalit inako ng kanyang ama ang pagkakasala ng kanyang anak upang ito ay maligtas at huwag mapahamak. Mga kapatid, gayon din po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Napakadakila ang kanyang pag-ibig nang noon tayo'y makasalanan pa, mapagimagsik at masama dahil sa kasalanan. Inihain ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Sa krus, ipinagpalit ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo na walang hanggang kaluluwa upang tayo ay maligtas. Katulad ng ating binasa ng simula sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Wow! Napakabuti po ng Panginoon. Pagdating ni Jesus sa buhay nito, nagdulot sa atin, nang dumating ang ating Panginoon, nagdulot sa atin ng kaligtasan. Nararapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ginawa niya ito dahil sa kanyang lubos na pag-ibig sa atin. Kaya naman, pasalamatan natin siya. Siya ang kanyang mabuting ginawa, isang makatuwirang pinagkaloob sa kanya. Nawa po mapuno ang ating puso ng pasasalamat. Ang lahat ng nanalig sa ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Dahil dito ay tayo ay tinubos.
iniligtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mapipigilan ng ating sarili na magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Lalo na't nararanasan natin ang lagi niyang pagtulong sa atin. Kaya nagtatagumpay tayo sa lahat ng mga gawain, lahat ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Nawa mga kapatid, sa umagang ito, patuloy natin pasalamatan at papurihan ng Diyos sa kanyang kamanghamanghang pagkilos sa ating buhay, sa ating pamilya, ministeryo, mga trabaho at business na kanyang pinagkatiwala sa atin. Nawa tayo po ay humayo ngayon at pumasok patuloy sa kanyang presensya. Magpuri, laging ipagkaloob ang ating sarili, ang pinakamataas ng tanda ng pasasalamat sa ating Diyos, ang ating buhay para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Salamat aming Diyos sa umagang ito dahil sa pagdating mo. Kaligtasan ang dulot mo sa amin. Patuloy ka naming itinataas sa aming buhay. Pinapahayag ang iyong kamanghamang ginawa para sa amin. Salamat po aming Diyos sa patnubay, pag-ibig, kagandahan loob at sa anak mo. Salamat Panginoon sa mga kapatiran. Salamat po sa iglesia. Salamat Panginoon, sila po'y instrumento upang maranasan po namin ang iyong pag-ibig sa aming pamilya, kapangyarihan, pagtulong at pagliligtas. Purihin ka Panginoon sa umagang ito. Pagpalain mo ang aking kapatid na ito, maging ang kanyang buhay na patuloy niyang inilalagak sa iyo. Patuloy mong pinapaalala sa amin Panginoon ang iyong dakilang pag-ibig sa buong sanlibutan. Kahit kami ay makasalanan, kami iyong pinatawad at minahal. Ito po ang aming panalangin ngayon pong Semana Santa, ngayon pong araw ng Lunes. Sa iyo po namin tinatalaga ang aming buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. At shout out po sa lahat na may merong kaarawan at anibersaryo ng inyong kasal. Pagpalain po kayo ng Diyos. Patuloy po kayong magamit sa inyong buhay at sa inyong pamilya. See you next Monday and every day. Of kayo po ay pinagpala at na-bless. Feel free po to share or tag with your friend. Don't forget to subscribe to the Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo din po ay na-bless, maaari din po kayong mag-tithes, mag-pledge, at tumulong, mag-offering. Makikita nyo po sa ibaba ang ating bank account, ang GCash account upang patuloy po tayong makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaloob. Ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakilanman. Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless.